Ano yung parang nagulat ka behind the scenes na ang expectation mo, inakala mo ganun yung mga inner workings and then, finally, nandun ka na, hindi pala. Na-realize ko din na hindi ako freely pwede na makapili sa kanta ko. But still, kung ano mang kanta yan, pag passionate ka sa ginagawa mo and binibigay mo yung best mo, kayang-kaya. As an artist, ang art niya ay sa mga words. Okay? Yung journey niya, yung mga failures niya, yung mga frustration niya, ang talagang yung imagination niya, 'di ba? Yung Bakunawa tungkol sa mythical na dragon ng prehistoric, no? Pre-colonial. Again, unapologetic. Parang kayo, may mga passion tayo. Ako, ang passion ko ay mag-perform. So I guess, yun din yung nakita ko kay Coach Bamboo na he's such a genuine guy, genuine artist na he recognized one. So siguro nakita niya yung drive ko din. And he picked me. So Hi, welcome na naman sa isang panibagong episode ng Barber's Cut. Siyempre kasama natin ang mga barbero, mga regular na barbero natin, si Philbert at si Warren. At isang special guest, si Ali. hi everyone! Welcome to Barber's Cut. And yeah, my name is Ali Fabliar and I'm very honored to be part of this show. Naks. Buhay na buhay. And para naman sa mga first time na nakita ka, paano mo ipapakilala si Ali? Ako lang naman ay isang singer na very passionate sa kanyang ginagawa. So whatever I do, mapabuhay man yan sa trabaho o sa pagkanta, talagang passionate ako. Binibigay ko ang best ko. So kung makikita niyo ako at mamimit niyo rin ako sa personal, syempre, of course, as always, lagi tayong down to earth. Katulad ng mga kasama ko, very humble, ano? So, yun po that's how I move in life, with faith and just staying humble. Baka sakali lang na familiar ang mukha mo. Siya po ay, I'm sure nakita nyo sa The Voice. Yeah. I'm keeping it humble na nga, yeah. Saan na po? Siya yung The Voice, Philippines. Siya yung The laging Voice tinititigan ni Bamboo. Hindi, pinili ni... Pinili pala. So, kumusta pala yung ano na yan? Siguro, I guess, describe mo lang yung feeling nung nandun, like national televised, pure pressure, tapos yung buong show na yun. Kumusta Yes. naman? So, first of all, it was really hard, getting in the audition kasi we had to go through levels muna bago sa mismong TV. And it was a great experience. Syempre, nerve-wracking, but it's also very exciting, Kasi ako, pag kumakanta ako or nag-audition ako sa mga shows, hindi ko goal yung manalo. Pakiramdam ko, makakanta lang ako, marinig lang ako ng mga tao, that's already a win. So, nag-enjoy lang ako sa journey, but I didn't expect na makakapasok ako until semifinals. And of course, with guidance ni Coach Bamboo, he's an amazing singer, amazing coach, kaya talagang napulido ako throughout the journey. Ngayon, hindi ko alam kung pwede mong i-share o spill. Ano yung parang nagulat ka behind the scenes na ang expectation mo, inakala mo ganun yung mga inner workings and then, finally, nandun ka na, hindi pala. For better or for worse. I know. Meron ba pwede i-share o may NDA ka ba dyan? Pwede ko naman i-share. Yun. So, meron akong i-share na kumbaga pagdating sa kanta, hindi kami pwedeng magdesisyon kung ano yung kantang kakantahin namin. So, kung ano yung binigay sa amin, and syempre kailangan nilang bilhin yung kanta, right? So, I don't know kung may budget sila for that. So, probably yes. That's how it is for producers as well. Yun, na-realize ko din na hindi ako freely pwede na makapili sa kanta ko. But still, kung ano mang kanta yan, pag passionate ka sa ginagawa mo and binibigay mo yung best mo, kayang-kaya. Yeah. And I think ganun nga yung tamang attitude sa mga ganyan. Parang hindi mo na-expect na mananalo ka. Yes. Alam mo, para mas mas free. Versatile. Oo. Versatile. Kasi parang pag yung pressure kasi lalo pag dadalhin mo doon, ikaw yung dapat yung magaling, ako yung dapat magaling. I think doon ka fall short eh. I know. Feeling ko lang. Actually, if you have a winning mindset naman siguro, last thing na yun siguro yun ang iisipin mo eh. Kasi confident ka sa sarili mo eh. Right? So if you're confident na yung talento mo is,
top notch, Ah. hindi So- mo naisipin yun. So nanalo ka. Hanggang semifinals. Ayan. So ano na rin. Malayo no. Yes. Okay na yun. Kasi imagine mo, ilan yung mga nag-audition dyan? Kuya, marami. Actually, nasa 14,000 kami. 14,000. Yes, na. pero Naisipin mo. nakapasok ang pwedeng kumanta lang sa blind audition is 120 people. So, nung nakapasok na ako sa blind audition, sabi ko, manalo matalo, para sa akin, okay na ako dito. Pero dun ba sa part na yun, blind ba talaga yun? Blind talaga. Pero masasabi ko na siguro may mga certain artist doon no, na may kapit na, let's say may manager na may nag-handle na sa kanila. So meron ng, kumbaga, alam na ng mga coach kung anong klaseng artist to. But still, blinded talaga sila. Nakatalikod talaga sila. Yeah. Ako kasi, unpopular opinion. No? Medyo cynical ako talaga. Mhm. Okay ka lang ba dyan, Jassy? Sa pagdating sa mga, lalo na sa Filipino take na mga competition na ganyan. Mhm. Kasi knowing yung industry, titingnan nyo ang mga coaches nyo, di ba? Bamboo, great. Leia, etc. Yeah. etc. Para ka talaga maging great artist, kailangan mahubog ka. Yang mga tinitingala na mga tao na artist ay dumaan yan sa butas ng karayom at sa apoy. And yun ang kailangan mo para sa akin na para mahanap mo talaga yung identity mo is walang shortcut. Totoo. And sino sila para sabihan ka na parang ganito ka, ito ang boses mo. And again, yan, industriya yan eh. Mhm. Diba? Yung amount talaga ng pera na kinikita ng lahat ng involved, ng layers na yan, Totoo. ay kumbaga, euphemism na lang yung The Voice. Diba? Mhm. In a way, kung titingnan natin, ironic kasi ang The Voice na ano, diba, is actually kung sino ang pinaka sa tingin ng mga judges or sa tingin ng mga Pilipino or kung sino yung mga sino may traction sa social media, Yeah. sino ang marketable, Mhm. okay? And yun ay ginagaya sa imahen Mhm. ng kung sino man sikat ngayon. Oh, baka ito may potential to. Ito ang susunod na Sarah Geronimo. Ito ang susunod na Blackpink. Ito, Pogi, Amboy, galing mag-English. Ito ang susunod na Amboy. Again, parang Mhm. yan ay parang produkto ng mga puppet master. Again, ng entertainment industry. So, yun yung parang observation ko lalo na ngayon na nauso na talaga ang social media. Na pinagkakakitaan na ang social media Yes. sa lahat ng anggulo na very questionable na yung talagang pagka-deserve Mhm. ng mga tao na siguro out of the 14,000 o kung sino man, alam na naman talaga dun kung sino lang yung 8 eh. 'Di ba? Pero again, paano mo gagawing 8 episode isang season? Mhm. 'Di ba? Ano ang drama? Pero alam na eh. 'Di ba? Na yun lang ang take ko. And para sa totoong opportunity na para meron talagang mag-shine talaga yung artist at mahanap niya yung voice niya, parang hindi yan yung formula. Like paano sumikat si Lea Salonga? Halimbawa na lang. Yeah. Alam mo ba kung gaano ang disiplina doon? Na unfortunately, karamihan ng mga social media or celebrity singers, no way na kaya nila yung disiplinang yon. Mhm. At respeto sa katawan nila, sa boses nila, no way. Sa theory, sa totoong learning. Si Bamboo, alam mo ba kung gaano karaming yung drama at saka physical toll ng pagiging ng River Maya dati? Mhm. Yung na talagang kaya siya nasa posisyon na gano'n, di ba? Na yun lang, na parang kung yun ang idol nyo, walang shortcut. Yeah. Kailangan yung pagdaanan ang trahedya na pinagdaanan ng lahat. Mhm. Di kuya, actually that's a good point, no? Kasi ito nga, marerelate ko rin. Medyo controversial to, pero after nung blind audition kasi, sumabak ako ng battle rounds. Yun na yung 1 versus 1. So yung kalaban ko na artist, sumikat siya nung blind audition dahil parang siya ang next Moira de la Torre. Ay, So, yung style Yeah, na yung inaan. style niya. At kinanta niya yung kanta ni Moira na Ikaw at Ako. So, 4-chair turner siya. Isa lang yung nag-turn sa akin, si Coach Bamboo. So, nung battle rounds na yon, she was supposed to win.
Actually, may mga backstage coaches na kinakausap ako. And take note, I was 15 years old, no? Bata pa ako nito. Bata. Pero na-realize ko rin na ganito pala ang entertainment industry. Like you mentioned, no? Maraming challenges. So, nabanggit sa akin ng mga backstage coaches na hindi ka mananalo. Parang yun for- yung sinabi nila agad sa'yo. Yes. So, Fortune Turner, kasi yung kalaban ko, and at the same time, meron siyang image na kumbaga pwede siya maging next Moira de la Torre. So, sabi ko, okay, I'll take this challenge and we'll see. I'll just, as I mentioned, di ba, sa inyo na nagpa-perform ako hindi para manalo, hindi para makuha yung championship, whatever that is. Ang pagkapanalo sa akin is yung makapag-perform lang, mapasaya ko yung mga tao sa music ko. Pero nung nangyari na yung battle rounds, I guess naging obvious kay Coach Bamboo na ako yung... Yung mas So, nung time na yun kasi, talagang binigay ko lang yung best ko. Nag-e-enjoy kasi ako pa nagpa-perform. May mga taong ang passion nila is mag-compose ng kanta, mag-produce ng movies, right? Parang kayo, may mga passion tayo. Ako, ang passion ko ay mag-perform. So I guess, yun din yung nakita ko kay Coach Bamboo na he's such a genuine guy, genuine artist na he recognized one. So siguro nakita niya yung drive ko din. And he picked me. So it was a good challenge, but here we are, right? Na-surprise ka ba, Warren? Ako? Oo. Si Bamboo, idol ko yun si Bamboo. Sabay kabi ko. Last episode, He is sabi mo, very- ano ka eh. You know, pagdating dyan, Performance talaga si Bamboo. si Bamboo. Pero talaga. sa tingin ko yan, I think it's just ito mga voice or I'm not it's not nothing negatively like American Idol or things like that. It's for me it's just for show. How many times I watch a contest that I was disappointed of the result, right? So parang is it really kung sino yung pinakamagaling na kumanta? Really? Or is it who is more marketable, diba? Yeah. Or sino yung favoritism or Money yung mga talks. right? So you know, it's for me it's just for the show. Yung how they film everything, like yung how they make all the dramas and stuff like that. But when it comes sa mga contest ng mga ganyan, really you cannot have a 100% kung sino pinamagaling. Like just go back like sa umpisa ng American Idol. Like ewan ko sino mga nanalo na hindi naman sila naging hit. Right? Mas naging hit pa yung mga second places or third places. If I remember, I can't remember the name, right? So Sino may pinaka most compelling story, no? Sila yung Okay. nanalo. That's true, I agree. Okay. And maiba naman tayo, no? So, paano naman yung naging journey mo at ngayon is nasa Toronto ka na? When I got here, kasi nung time na nakapasok na ako sa music industry, I got invitations in GMA, Bubay and Tekla show, nagtawag ng tanghalan din ako. So, nung time na yun, nakapasok na ako sa industriya, which is very hard, no? Para sa mga taong walang background or walang manager or kapit sa loob. So, I really had to go through the auditions and try to get in. And once I got in, hindi ako tumuloy dahil yung mommy ko, in-sponsor niya ako. She's been working here 16 years. So, more than half of my life. Kaya hindi ko yun mapagpapalit para sa pagkanta ko. Ang sabi ko na lang, Toronto, sounds good to me. Canada, you know, North America, may American Idol din, may Canada's Got Talent. Sabi ko, why not? I'll go here and we'll see how it is. And when I got here, I kind of lost myself. So, nawala ako. Pakiramdam ko, ang tanging identity ko lang kasi yung pagkanta ko. And nung iniwan ko yun sa Pinas, feeling ko nawala na rin yung identity ko. So medyo nagkaroon ng identity crisis, nagkaroon ng problema, where to go, who to talk to, sino yung pwede ko makausap para masimulan ko ulit. I gotta start from scratch again, right? So winner ko, and then now I started singing with this guy, and now my best friend and my business partner, Ronan. And natulungan niya akong mag-open he opened doors for me to like influential people. And nakilala ko si yung Ballot Nation and also kayo through Tito Ed. Sinong Ronan? Ronan Arciaga. So he's from Mississauga. He plays guitar. Yeah, gitarista siya. He's been singing for 1 year pero marami na rin siya naging connection. So napakilala niya ako sa mga tao na yun. And then I just started putting myself out there. I used my social media accounts.
yung platforms ko, and then sa personal, I love networking. I love talking to people. So meeting people like you guys, it's really good for me because then I also get knowledge from you kung ano yung experiences nyo. For sure, may wisdom na kayo, right? So, ayun, I started talking to people and nagkaroon ako ng connections, and now I'm having few shows. Meron akong big show Ayun. with, yeah. Saan? Kailan yung Pwede bang i-reveal or I ano think pa ba? pwede ko naman i-reveal. So, it's gonna be in Taste of Manila. Okay. Okay. Yes, so I'm gonna be in the main stage. Okay. So, meron ako makakaduet na malaking artista. Si So, Mang Rolly? Hindi, joke. Makikita mo si Andy doon. Hindi, usually nag-host ako ng ng Taste of Manila. Oh, really? Depende lang kung conflict sa schedule ng basketball. So, baka magkita tayo dun, kuya. Yeah, baka magkita Yeah. tayo. So, magpa-perform ako sa main stage, which is good for 100,000 people will be watching prime time. So, yun yung first big show ko after 2 years of getting here. So, So 2 years ka pa lang nandito. 2 years pa lang ako So ilang taon ka? 17? nung pumunta ako dito. Or nandito ka? I was 19. Okay. Yes. And now I'm 21. So, Ang mapapayo ko din, kung maging open ka na yung identity nagbabago, yung passion nagbabago. Ang importante, palagi kang nagke-create. So yung idea na kailangan ko ng mga festival, kailangan ko ng mga event, kailangan ko ng mga contest para ma-express ang sarili ko, hindi na totoo yun dahil sa revolution ng social media. Parang halimbawa, ako dati, ang gusto ko ay ganto, musikero, ganto. mhm. Pero kita mo, naging artista ako. Hindi, I mean, Beautiful. di ba? Like, Newscaster. lahat na, di ba? Yeah, Ang point ko ay, wag nating isarado ang potential natin na maging passionate sa ibang bagay. Mhm. Pero nakadalasan, nagiging too late na. You know, magugulat ka 1 decade later. Wala, kasi 44 ka na. 44 ka na gano'n, na parang, Mhm. kasi masyadong parang tunnel vision na parang, hindi, singer lang ako, na parang, at dahil walang event, dahil wala ditong, no. Basta artist ka, Yeah. be open. Kasi yung Thank mga TikTok naman ngayon tsaka YouTube, I know. at least nalalabas na talaga yung yung Alam mo sa mga live events na ganyan, anong kinakatakutan ko sometimes when I watch like somebody performing is how is the performance would be like or yung sound. Wala. Like, kasi, hindi nga. sound guy. If, Yeah, tech guy talaga. If you're, like, kumbaga, if you're like new or something like you want to have everybody like, you know, makilala ka kung sino yung talent mo or something like that. And then, the moment na parabang sira yung production or Hindi, yun ang magiging malaking, It ano sa'yo. goes with you as well. Parang, yung sound, gano'n, di ba? Yeah. So, Kaya nga, thank goodness may social media. Kasi ikaw ang in control. Di ba? yan yung kinakatakutan ko sometimes kasi maano rin sa'yo yan eh. Like, Magre-reflect it's a sa'yo. negative experience. Yeah. Especially yung mga manonood sa'yo. So, Ano ba yan? Puro feedback? Sino ba yung Yeah, Ali na yan? Puro feedback? Ano ba yan? so if pero you hindi mo control yun eh. Hindi niya na Kung control. talaga like bonggang production, right? Walang ganun talaga, and then you wanna show up yourself, like, yes. Pero if you're going to that route na, I think, to get to know or you want to, you know, people to know, live events, yung mga ganyan is also very risky. Kailangan mas So maging... anong magiging advice? Anong parang sa Oh, tingin yun, sabi kita niyo kanila, social media. Social media, kailangan ang mas maging brand mo, Right? mas nakikita ka ng tao, eyeball-wise, Yeah. through social media. Okay lang yung mga live. Pero kumbaga, kung ang mga tao, maski sabihin pa natin na nagsintu-sintu ka doon kasi hindi mo marinig. Or Yeah. puro feedback, o nag-brown out o kung ano man. Mhm. Okay lang, kasi you know what? Sobrang na-expose na sila sa'yo through other So- medium na alam na, no, grabe, no, si KZ talaga malupit yan, nataon lang talaga yung sa piyesta doon talagang walang battery yung mic. Alam mo yun? So, ayun versus first time kanila, yun lang yung aasahan mo sa mga festival na eyeball, ayun, sayang sa brand mo. Yeah. Kaya, Totoo. tsaka yung authenticity talaga makikita dun eh. Na dati hindi available sa lahat ng mga artist. Yung social media na ngayon. pero yan nga ang medyo delikado diyan kasi for the longest time ang problema din ng celebrity culture nga sa Pilipinas sa music ay hindi naman talaga
authenticity is yun nga yung napakagaling natin manggaya. Again, lagi natin sinasabi, nabanggit ko na rin dati, sineselebrate natin tayo mga hari ng karaoke. Totoo. Yeah. 'Di ba? Pero dahil doon wala tayong originality. Nasa genes natin. Hindi sa wala, pero like 90% is hindi about originality. Mhm. 'Di ba? Oh yeah, like katunog ni ganito, hindi mo na malamang Pinoy. Yun ang mga kino-compliment na mga traits pagdating sa mga artist, 'di ba? Mhm. Kung hindi mo i-accept 'yon, then nandun ka lang din sa path na kamukha mo, katunog mo si Moira. Mhm. Then kaya Pero paano tayo makakaalis doon sa ganun? 'Di ba? So kasi hahanapin pa natin talaga yung hindi tayo tulad ng mga Indian na music na may unique na yung instrumento, Mhm. 'di ba? Tsaka yung way ng pagkanta. Pero like sa moving forward, 'di ba sinabi mo nga, naka-rely sa generation nyo. Too late Sa na generation sa generation natin or ng so kung ano yung mga sisimulan nyo, lalo ano ka, Gen Z? Gen Z. Gen Z. nasa Gen Z Gen ang Z. future. Yeah. Kasi kita mo ine-embrace natin, 'di ba? K-pop, 'di ba? Sina yung mga Lisa. Blackpink at saka sina BTS, 'di ba? Lisa, no? Okay. Na tayo openly proud na proud tayo na magkaroon din tayo may race no na P-pop, no? Na Yeah, ganun. P-pop. And ini-embrace 'yun. And yun yung mindset na parang kaya yung ever since na longing natin na maging mainstream. 'Di ba? Lagi yan, oy, Oo. finally mainstream ay ang problema. Kasi kung naniniwala ka talaga sa roots mo, okay, ikaw ang susundan ng mainstream. Ang mga K-pop, yung industry nila is sumabog talaga sa amongst Korean Mhm. na wala silang pakialam kung Korean yon hindi English. Pero sobrang na-achieve nila yung greatness sa sarili nilang baro. Yes. And then, ganon. Then, tinry i-adapt ng Kumbaga, big enough na ang industriya ng Pilipino na yun ang dapat na definition ng mainstream. Hindi Western. Yeah. And yan ay dekada na programming. Kaya, na-stuck tayo. Kasi tayo ang naging kultura ng napakagagaling manggagaya. And okay yun. Kung ang gusto natin is kultura ng Baka parang karaoke. tinatakot naman natin si Lola. Iba opinion ko kasi dyan eh. Oh, sige. Like, Filipino kasi, they're very soft-hearted, di ba? Yung all the wings of love, doon tayo eh. Yung mga sappy love song. Doon sila eh. Like, come on, majority eh. Sino ba ano dyan? Songs. Like, look, K-pop happened because they embraced the music. Right? Nakita mo yung, and also the, yung market rin nila demanded it. Right? They created their own market. Yun yan, ibig ko They sabihin created parang their own Bollywood. market. Maski walang Hollywood, magta-thrive ang South Asian films dahil sa Bollywood. Hindi sila nag-i-exist para somehow magkaroon ng validation sa Hollywood Yeah. or mag-weld ka kasi si Tom Cruise hindi kinuha si Amrit. Alam mo 'yon? So yun ang sa atin na ang hirap Yeah, na what I'm saying Hindi, is ano nga that sa atin, ano yung sisimulan? yung K-pop is embraced by like internationally. You can play it on the radio, you can play it on and everywhere in a party sa bahay, right? Pero sa atin, sabi ko nga, because we're soft-hearted, sino mag-embrace yung mga kanta na para hindi Hindi naman. kaya nga ang sinasabi Right? is, ano yung sisimulan natin na halimbawa yung generation nila na ma-recognize kasi parang dati nagkaroon din ng revolution yung city music ng Japanese. Yung parang jazzy na may mga horns tapos maganda yung tunog. Yun, tapos yung Manila sound sa atin dati, di ba? Taglish pero like pop. Yeah. So ano yung parang magiging identity natin na dapat masisimulan ng generation nga nila? I don't think sa technical yun kasi kung tutusin mo, music is music. Like ano Or ba yung yung- pinagkaiba? Sa akin, yung our taste of music has to change. That is acceptable for over every market. Kumbaga, like look, Bali, yung mga beat ng mga Indian, di ba? Di ba? Ang ganda, di ba? Yung mga riffs nila or yung mga chorus nila, di ba?
you incorporated that sa mga English songs. So para bang naging mainstream na rin yung mga kanta nila, di ba? Exactly. And ang pinaka-importante, without being technical o musical na hindi kailangan, ay yun ngang deep na parang acceptance at parang embrace na hindi mo kailangan maging mainstream. Once na gano'n na ang mindset mo, hindi mo kailangan i-please. Hindi mo kailangan na, no. Itrato mo talaga siya. I don't disagree with that. Pero yung tanong kanina is that how are we, paano mo parang yung taste natin or yung talento mo sa pagkakanta is can be embraced by everybody. Like, yung sinasabi Hindi, ko lang. priority mo, ang gawin mong definition ng everybody ay Pilipino. Once Parang na iba ang OPM. Parang. yeah, kung ano man yun. Pero totoo Ngayon yung mga sumisikat na P-pop, ganyan. Kahit sa mga the way they film the movies now, yung mga teleserye, talagang ginagawa nilang Korean, So, nandun talaga kahit yung rapping industry natin, may mga ginagaya din sila, may mga ninanakaw silang beats internationally. And then yung mga underground artists, which is yun talaga yung mga authentic, sila yung hindi sumisikat. So, ang hirap ding, kumbaga majority nandun Pero, pwede nating, actually, Filipinos are amazing in terms of music, no? Yung love songs, R&B. Yung kunyari si Dionela ngayon sumisikat na yung Marilag. And even international artists are playing his songs. So, siguro yun yung kailangan nating ma-elevate pa. Instead of, kasi lahat yan, hindi lang sa music industry, kumbaga sa acting industry din, sa film industry, dapat ma-implement natin yung authenticity ng pagka-Pilipino instead of copying yung mga filter ng Koreans, yung mga storylines, even mismo yung mga palabas ng Korean movies, no? Kinakopy rin natin, nire-remake natin. So, nagiging ganun yung image na na-mention ni Kuya Anjo na parang kinokopya nga, manggagaya tayo, no? One unique artist, yung sinayin ni Eminem. Sino yung rapper? Anak ni Yung Rockstar. rapper, yung rapper. Sino ba to? Yung half, yung puti, yung Anyway, yung music niya, he incorporated yung mga Easy Mill. Easy Mill. yung mga ano tawag mo doon yung gitara, hindi gitara Yung rondalya. Ay, mga rondalya, yung mga gano'n. It's very unique music, unique sound. Nag-Ilocano pa nga siya doon right? So it's very unique. Pero para sa akin, hindi necessarily kailangan i-define ng instrumento. Nasa swagger mo talaga, nasa attitude mo yun Maski rap yan, maski spoken word yan. Diba? Iba yung alam mong wala kang ibang piniplease, unapologetic na magtatagalog ka o English o kung ano man yan, who cares? Unapologetic ka rin sa accent mo. Oo. Di ba? Yes. Parang, Bakit tayo pagtatawanan natin, 'di ba? Bella, right? Right, Bella? 'Di ba? Katuwaan pero fine. nakita mo ba ang yung sa halimbawa Blackpink, 'di ba? Yung English nila, who cares? Yeah. Pero masyado nating ang nilagay sa pedestal ang Western culture, music, language to the point na kailangan natin. pinagmamayabang natin, 'di ba? Tayo ang call center. Yeah. Na center ng mundo. Guess what? Not anymore. Pinagmamayabang natin na anong tawag dito, na tinuturuan lang natin yung mga Korean dati mag-English 'di ba? Tayo AI, sabi ko nga is magiging irrelevant na ang language. I know. 2 years. Sabi ko sa iyo real time, alam mo 'yon? So, yung sa mali natin ni place yung mga priority natin at yung kung ano yung mga ilalagay natin sa kumbaga sa priority na dahil sa inevitable na magiging impact ng technology, lalo tayong mapag-iiwanan. Totoo. Ano nang Siguro, pride natin? English? English? Nandun na siguro. Hindi lang talaga na-elevate. Alam mo yun? Oo. Kasi yung, halimbawa, UDD, di ba? Parang para sa akin, sobrang ganda ng music Alam mo yun? Tapos, yun, baka nandun na, ano lang natin. Kaya nga para sa akin, yung mga nagbabanda na talagang as a group, talagang nagsulat, dumaan sa drama, lumaki, nagmature, yan ang nagtatranscend ng whether Pilipino ba yung song, English ba, anong may kulintang ba dyan, wala. Kasi yan ang mga, alam mo, parokya, di ba? Sa standards ng technicality, no, sobrang basic. Pero hindi yun Yung swagger, yung journey nila together, yan ang
Wala silang pakialam kung hindi sila tumugtog sa New Year's Ball sa New York. Mhm. Hindi, yung ganong klaseng attitude, and yan ang mga Ano pa? nag-move ng culture. Eraserheads, na, di ba? Yung wala nang ganon na talagang Meron ako nag-grow together. Mhm. napapanood sa TikTok. Ano? Kilala yung si Jong Madaliday ba yun? Hindi. Basta pag titingnan mo, syempre medyo baduy pag titingnan natin as ano. Pero ang lakas ng swagger niya eh. Minsan yung English pa niya, hindi rin pasok. Pero yung, alam mo yung Omegle, di ba? Yung may kasama ka tapos, hi, how are you? Yung simple lang, tapos may gitara siya, tapos, can I hear you play? Tapos pag nagtutugtog siya, tapos mabibilib. Oo. Yun siya. So parang, yun nga yun. wait tayo na, scroll ako na scroll. And marireach And mo lang yun. ang lakas lang ng dating niya kasi napapaano ka, alam mo yan, sa mga kanta niya. And I think yun ang subconscious, no? Pag alam mong sa'yo yun, sarili mong version. Okay, sarili mong, whether sinulat mo, na, yun eh, subconsciously, like, alam mo na hindi ka pwedeng ikumpara. Yes. Maski ngongo ka, maski sumipol ka lang, alam mong hindi ka pwede ikumpara, di ba? Hindi, ito yun, di ba? Versus, No. okay, cover ni Wala talaga. ni Moira, Para to. di ba? Wala talaga magkungungon. Di ba? Hirap kaya. Mahirap kaya. Hindi, maski ngongo, Authentic pwede, talaga. may ano naman yun, yung tono, di ba? Mhm. So, Ang panoorin yung docu, Incredible Bongo Band. Mongo Band. Basta yung storya nila. Ano sila, parang magaling lang sila talaga lahat. Mag-drums, mag-bongo, tas bass. Parang ni-record lang sila sa Vancouver, mga tropa, na mga musikero. Pero like 90% ng mga sinample ng hip-hop is galing sa kanta nila. Oh. Alam mo yung tren, ten, 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 kila ano? okay. So lahat yon. Kumbaga nung sila parang 60s, 70s. Mhm. So pero sa plaka na yon, yung album nila, parang 90% hanggang ngayon, nasa sinasample pa rin yung mga music nila. Pero sila, gumawa lang talaga ng music. Alam mo yun? Mhm. So hindi mo alam kung saan madadala talaga yung originality mo. Kaya yun ang Kita mo na si si Ruby Ibarra. Kilala mo si Ruby Ibarra? Hindi. Hindi mo kilala? Yung So parang US-based local artist, kakalabas lang niya kaka-play sa... lang niya sa NPR sa Tiny Desk. So same platform ng mga lahat ng mga kilala mong mainstream, okay? Pero tinry ba niya na maging tunog Olivia Rodrigo? Tinry ba niya na maging maganda or marketable kagaya ni na kung sino man? No. Again, musically, walang unique in terms ng walang kulintang o wala Pero yun nga, as an artist, ang art niya ay sa mga words. Okay? Yung journey niya, yung mga failures niya, yung mga frustration niya, ang talagang yung imagination niya, 'di ba? Yung Bakunawa tungkol sa mythical na dragon ng prehistoric, pre-colonial. Again, unapologetic. Yes. Hindi siya naghintay na may validation. Ay, kakantahin ko to. Kaya lang, baka no, unapologetic. Hindi naiintindihan. Nag-Ilocano hindi naiintindihan ng Bisaya yata. Bisaya. Pero unapologetic. Oo. Okay, and kita mo. 'Di ba? Ganun ang tamang attitude. Parang, siguro pinag-uusapan lang natin yung kailangan gawin Oo. para sa future. Pero totoo. Kasi sabihin natin yung sinabi mo, na pag nag-perform ang isang artist, kahit isang kanta o dalawang kanta lang yan, yung attitude, kung talagang meron sa sarili nila na hindi sila people pleaser na, ay kakanta ko para sa inyo, para magustuhan ng mga tao, magustuhan ng mga foreigners, ng mga Americans. Pero pag kumanta ang isang artist at genuine siya at may authenticity, yung originality, at alam mong galing talaga sa kanya at sa puso niya at sa mga pinagdaanan niya, lalabas yun sa performance Mararamdaman yun ng mga tao. Sa TV man o sa personal. Mismo, and best na. example dyan, wala pa mga internet dati, okay? So, pagdating sa folk music, hindi yan original na
na Pilipino, 'di ba? Aminado naman diyan mga tatay natin, mga tsuhi natin, mga lolo natin, 'di ba? Mga pinapakinggan na John Denver, mga ganyan, 'di ba? Walang kaso doon. Here comes yung generation ni na Freddie Aguilar. Okay? Again, walang technically o musically something na different o unique kumpara sa folk music. Okay? Pero unapologetically, tinan mo yung anak, yung message, yung pagkasulat nun, to the point na tinranscribe, okay, dinab, lahat na sa ibang mga lingwahe, Japan, kasi nga, it transcends, kasi, ayun kung papakinggan mo talaga, again technically, walang special doon, okay, lahat, sa pagdating sa music, sa pagdating sa production, okay, pero, pumikit ka, okay, maski ngayon, at pakinggan mo, yung emosyon, yung pagkanta doon, tatayo ang balahibo mo. Alam mo na ito ay hindi nagtatry maging John Denver, hindi nagtatry maging, alam mo yun, kung sino mang artist, Eric Clapton o kung sino man, itong taong to ay nagsasaad ng storya, ng pagmamahal ng magulang sa anak na rebelde na sa huli ay kung ano man. May meaning, 'di ba? Kailan tayo uli nagkaganon? And rest in peace, ka Freddy, 'di ba? Yeah. Lahat ng mga kanta niya again hindi original in a sense ng technical. Estudyante blues, rock and roll, 'di ba? Pero yun ang difference ng hindi niya tinry, alam mong ginawa niya 'yon para makarelate yung mga kababayan niyang Pilipino. Hindi para just in case lang naku makasama ako sa susunod na audition ng gano'n. No. And kita mo ang legacy nun. And yan ang nawala na. You know? And So, lalo na kailangan sa mo ng kailangan mo ng experience. Tumaak ka muna sa bottom line. So Paris, halimbawa siya, So, maghirap ka muna. Kailangan yung intention. yun ang journey. Kasi I don't think si Freddie, I don't think nung sumikat siya kinailangan niya na ang goal niya is mahasa sa pagtugtog sa mga bar. Ang goal niya nun ay talagang marinig yung saloobin niya. At yun, yung intention mo. Pero yun nga, kung ang intention mo in the first place ay maging susunod na Olivia Rodrigo, ay good luck. Pwede din. Diba? Pero mahirap yun. Maganda pa rin na kumbaga kung para sa'yo naman at it's within you, right? Lahat tayo may passion, may fire within us. Pero may iba-iba tayong way para ipakita yun sa mga tao. So just stay authentic, no? And be unapologetic. Kung ano ka man, let's say si Juan Carlos Labajo, kumanta ng Buwan, he's very authentic, no? Nireject niya nga yung ABS-CBN kahit ang laking kumpanya no, na makakapagpasikat talaga sa kanya. Nireject niya kasi ayaw niyang maging kung ano yung gusto nila para sa kanya. Gusto niya maging authentic. Gusto niya pag-usapan yung government, yung society, yung real things na nangyayari sa real world. So yun yung gusto niya. Ayaw niya magpa-sweet boy na romantiko na gumagawa ng love songs. Gusto niya malakas yung impact niya sa society, sa puhunan. And that's how he is. And ngayon, magkakaroon na siya ng tour. So, it's just about being authentic. Kahit ano mangyari, makakatanggap ka ng a lot of no's. Pero sabi nga nila, no is the journey, yes is the success. So, keep going lang. Being an artist. For sure kayo din, mga artist kayo. Kailangan lang frustrated maging authentic artist. Frustrated artist. Liligo. Pero ayun, Ako keep hindi being na authentic. kumakanta. The originality Hindi na yun. naliligo. Yun talaga makikita ng mga tao, di ba? Ngayon na nasa Toronto ka na, Tutugtog ka pa ba sa Taste of Manila? hindi, ano yung, Bottom line. hindi, ano nga yung mga next steps niya? I guess mag-gig ka lang rin. Yung sa mga iba na hindi man Filipino palagi. Kasi sa pag yung, batuhin ako. Okay lang, mag-cancel ka. Makancel ka. Kasi pag sa mga Filipino bar, hindi ka mahahasa dito talaga kasi yung tunog. And again, Yung tunog. after decades of, yun yung norm Yun yung industry Hindi mo masisisi, di ba? Unless si Pilbert or ako ang magsasound. Ang mag-mix nila. Yeah. Hindi, kaya yung tunay na mga music venue, ang tugtugan nyo. Saka ang problema sa culture natin is numero 1 tayo na parang, ang galing. Sa totoo lang, I think, ang masang Pilipino is tone deaf. Kasi ayaw makasakit. Okay? Ayaw maging prangka. Kasi nga, baka
after decades of conditioning ay iba na eh. Iba kumbaga, tone deaf ka na. Mhm. Okay? So, ang dami ko nakikita no na parang ito na lang eh. Manood ka ng kahit anong mga noontime show. Okay? Mga concert dito, manood ka. Na, lahat may mga backup dancer. Okay? Na, Showtime. ay, hindi ako, kung ano man. Okay? Late talaga, di ba? And ang mga tao, 'di ba? Like pag wow, ang galing ng dance move, ang galing. Pero hindi. Ang layo. 'Yan ang kaibahan ng disiplina ng blank BTS sa pagsayaw as an art form versus sa kung ano yung Ganito yan. Okay na yan. yun. And ayaw makaano, no? And ikaw rin as an artist, disservice 'yun kasi hindi ka nasasanay sa totoong criticism. Sa lahat. Sa lahat. Sa viewers. Mhm. Yeah. Dapat yung walang papalakpak Kasi sa'yo, di ba? yung Oo. pagtanggap natin, okay na yan. Yeah. Hindi, Yeah, hindi ka pasok na yan. masasanay nga sa ganun. Di ba? Dapat talaga yung parang, Like, kasi kapag ako very, alam niyo naman, very critic ako sa mga ganyan. Like, maganda ba yun? Mhm. Ay, maganda ba yan? Kasi I always look at, para bang, is there any, pwede bang i-compare yan sa production ng ibang tao or ibang bansa o Malayo. ibang ano. Ganun ako eh. Like, I always look for the quality. Right? Yeah. Pero, Doon tayo na pag-iwanan. yung sabi mo nga, Standards, no? Standard sa lahat. yeah, Quality. nasabi mo nga kanina, like sa atin, sorry, okay na yan, pwede na yan, pasok na yan, okay na kay boss. Yun ang ano. Panoorin mo ang The Yeah. Voice, I don't know, Australia o US o kung ano man, o Japan o kung meron man, di ba? Mhm. Panoorin mo ang lighting, cinematography, lahat. Same franchise yan ha. Ang layo sa Pilipinas. Bakit? So, Diba? So sa lahat ng ano, yan ang industry, unfortunately. Pero dito kasi, hindi ubra yun. Marami ditong mga, lalo na pag sa behind the scenes ka sa mga film, sa mga ano, hindi ubra. Talagang very meticulous. natatalas yun. Oo, kaya ibang-iba talagang standard. Mata din. And kasi nga, prangka. Sa atin, ano ko, sakit naman nun. Sakit sinabihan o ako, kahit ano. constructive criticism, no? Pansin mo sa mga Pilipino, ay, na-offend naman ako. Napaka-sensitive na cancel culture. Ayan na. Dito, hindi kami ano yan. Sasabihin namin talaga ang totoo. Oo, maganda yung mga criticism na yun. Kahit ano pa yan. Ako, na-demanda na ako dahil dyan. Hindi na ako ma-divorce. Medyo. Oh my gosh. Kaya, magkatutog sa music venue na. Ikaw, Hindi. Ako wala. Hindi, Mabait ako eh. ano yan eh. Ano ako eh. Sa tagal na namin dito, na ang dami talaga ng napanood namin sa mga festival, lahat naging part na kami niyan. Like talagang, ano eh, like honestly na parang, bakit, paano naging ano to? Like, paano matututo to? At malaman niya na parang, as a performer, talagang marami siyang maling ginawa. Mhm. Eh kung pagkatapos beso-beso, oh my God, you're the best. Oh my God, Yeah. ang galing mo anak, ang galing mo. Wow, amazing. Yeah. Pero sobrang Di ba? Like paano ka kailangan Mga mong cancel to. kailangan mo talagang maging maramdaman at mapahiya at mabigo Mhm. at dun lang para Okay lang yung ganun siguro. Pero, if you see something wrong din, di ba? You did great. But But, I see. That's a behind. There's That's a a little bit of behind. improving. May kailangan improve natin to. oo. Yung ganito. Like, I guess. Pero as performer, dapat ready ka rin sa mga ganun eh. Di ba? Oo, kuya. Kailangan yun eh. Kaya grateful din ako sa family ko dahil every time na nagpa-perform ako, lagi talaga ako nagtatanong after my performance, sabi ko, I know you guys enjoyed, pero tell me where I went wrong. Para next time alam ko na kung kahit simpleng movement lang na mali lang ako ng armor o mali ako ng hawak ng mic o may lyrics ako na mali ng tono, kailangan i-point out nyo sa akin ano dun yung nagkamali ako. Kasi that's the only way we can grow, di ba? That's life. That's the beauty of life. Us growing and knowing where we went wrong and no regrets, just lesson learned, di ba? So kumbaga kailangan natin yun and I think tama kayo, yun yung pagkukulang sa mga Pilipino ngayon na konting sabi lang o hindi naman pintas, not even pintas, just a constructive criticism. Titake Magagalit natin. na. Oo, Pero nagagalit na. Titake personal when it's just pure professionalism, di ba? pero ang pinakamalaking mas problema pa nga doon din, hindi na nga parang wala na ngang capacity
yung masa na ma-figure out kung ano yung okay sa hindi kasi na-dumb down na. Oo. Na-dumb down na Na-dumb pagdating sa down. cinema, pagdating sa mga soap, Mhm. pagdating sa script, writing. Alam mo yon, like yung plot, ang layo natin na pag-iwanan tayo ng lahat ng mga sa Southeast Asia. Like pag-iwanan tayo ng Thailand, ng Korea, lahat. Kasi nga, ang standard natin is naging sobra. Basta umiyak, Baba okay yan. standard. Basta, 'di ba? Papasok ka sa mga acting classes dito, 'di ba? Papasok ka sa mga maski sa Pilipinas. Ang laging ipapagawa sa kayo, okay, pumasok ka, ang eksena pumasok ka sa kwarto, inabutan mo yung asawa mo may kabit. Oh, may kalaguyo. Okay. Laging ganoon. Iyak ka. Iyak! Nanay! Pare-pareho. Wala nang Oo. dynamics. Lagi tayo. Tama. Nandito. Like, Away. so, sobrang dumb down na talaga. Totoo. So, paano mo i-expect na i-critic ka? Kasi nga, honestly, gusto mong i-critic ka, gusto mong mag-grow, eh yung mga audience mo is masaya na sa ganong mediocre Mhm. na talent. And kaya it goes both ways. And yan is, produkto ng dekada, no, na neglect. Mas malupit pa ang mga acting dati. Specifically, Oh. sino? Like, yeah. industriya, lahat Industriya. in entertainment industry. Exactly. Sino yung mga industriya doon na gumagawa mo yan? Of course, yan yung mga may-ari ng mga ayoko na magsalita pero tatlong Name pamilya drop lang ako. naman yan eh. Oh. 'Di ba? Kita mo ngayon, yung panahon ni Nora Honor. Again, si Nora Honor hindi naman hot, mga ganong yung mga kabataan niya hindi naman pa sexy. Pero ang lupit maski sina Sharon, 'di ba? Yung kasi mas totoo yung mga mas okay pa nga ngayon. Alam mo yun, like 80-90% is sa marketability. Oh, ano ka? Viva Max. Hindi, you brought that up kasi yung topic na yun, kung sino yun, yung sinasabi ko. Ay, Kasi there are a big reason why yung mga kadamihan mga bata ngayon Degeneracy. is low expectancy. Yung mga quality, yung mga ano na, di ba? Mhm. So, Yun ang Viva. that really, that, di ba? Dapat talaga bigyan ng importansya yung Mahirap. mga- Kahit nga yung Viva Max eh, di ba? Mga kabataan, I mean, very controversial to, but my take on that is that mga kabataan to, minumold nila to sa, and alam na natin kung ano yung industry by default, di ba? Madugo, medyo magulo, pero kumbaga yung mga pinapalabas nila sa TV, sinong nanonood din? Eh, Yung mga susunod na henerasyon, mga susunod na, And- mga matatanda naman na meron na kayong, may sarili na kayong experiences sa henerasyon nyo, di ba? And gusto nyo kaming mag-evolve, gusto nyo maging better yung next generation sa inyo. Pero kumbaga yung, wala eh. Kumbaga Hindi, mga kabataan, mga kaedaran ko, hanggang ganun lang din sila. And siguro yun nga rin yung naging problema is bumaba yung standards. Pero kasi, nabigla ka ba sa opinion namin? Kasi 2 years lang siya dito eh. Kumbaga, andun pa yung mentality niya, andun pa eh. Diba? Yung celebrity niya. culture. Galing ka doon sa main stage, Philippines. mga- Actually, hindi Kasi- na ako na-surprise. Matagal na namin yung mga topic to. Ito lagi na Hmm. pinag-uusapan namin eh. Hindi naman kami para bang anti-Filipino or something like that. We just want to be better off. Yeah. Yung mga Call out dapat yung mga. yung mga kabataan or like we're just calling out yung mga talagang mali na nakikita namin. Like Yeah, bago lang siya dito para bang yeah. ano, But actually, we're not calling them out. We're calling you up. yeah. Yun ang tamang term. We're calling you up dahil lahat naman namang sinasabi natin is para rin sa ating mga Pilipino and sa mga susunod pang henerasyon and sa mga tao labas sa Pilipinas na manonood sa atin. Dahil so far, hindi nga maganda yung mga reviews and by statistics din, hindi rin ganun kaganda at kalakas ang mga Pilipino in terms of film and the music industry, diba? Pero hindi na rin ako nagulat kasi ganyan na rin yung kumbaga mindset ko. And nasa Manila din ako nakatira. Nakita ko rin a lot of artists there. May mga foreigners ako naging kaibigan. Iba rin talaga. Iba ang mga Pilipino. You really have So, to take a look outside the box. Think outside the box. And yes. mas delikado ngayon kasi dati, known yan maski saan ka, ang mga usual suspect na nag-i-exploit sa'yo is yung industry. Film industry, music industry, di ba? Lahat. Pagdating sa pera, pagdating sa rights, pagdating sa lahat. Ngayon, dahil sa social media, okay, parang bawat isang tao, like, ang dali ng matukso. Hindi mo na kailangan ngayon maging
part ng cast ng Viva Max. Mm. Okay? Okay, maggawa ka lang ng maraming gumagawa, unfortunately, napakadami sa Mga Facebook, thirst di ba? traps, no? Thirst trap, mga si Nene, nagpapalit ng bumbilya. Ayun. Hindi, doon Lord. nag-uumpisa nga. May thirst trap And ako. may immediate na reward, which is pera. Sabi nga nila, paunti-unti yung damit mo habang tumatagal ka as a content creator, paunti-unti yung damit mo. Oh. Pero kasi nga, kung wala kang foundation na Yeah. kung ano yung gusto mo talagang i-create, Yeah. baka kaya gano'n kasi hindi nga nare-reward. Kasi nare-reward ng tao. Ito, instant. Kita mo analytics, Ako, nagpinta ng pusa. Okay? Madilim, pero 200 views. Okay? Ako ay, naglaba na hindi nakabra. 3 million. Di ba? 3 Nagpinta million. ng pusa pero nakatawa. Di ba? Imagine mo yun, na yun ang culture. Kita, 34 million o 40 million si Ivana. Ano sabihin mo? Oh. Ano? Kamatrap doon. Hindi nga hardware. Joke lang. Hindi. Pero totoo yan, no? Kasi even sa TikTok, after mag-boom ng TikTok during pandemic, kita mo yung mga Pilipino, anong ginagawa? Sumasayaw ng mga stupid TikTok dances. And I will be guilty of that dahil isa ako sa mga sumayaw nun, nakitrend. Pero syempre, na-realize ko rin after like 2 months, this doesn't feel right dahil parang yun na lang yung ginagawa ng mga Pilipino. Pero kung makikita mo kung paano yung mga tao sa China, ang algorithm nila is Exactly. puro engineering, science. Nagluluto Yun ang yung mga bata, no? Yan, yun yung mga Kinder. trend sa kanila. Nagigitara. Kumbaga nasa nasa mga tao din kung anong klaseng, ano yung ginagawa nyo. Pero yun nga, yung mga Pilipino, anong pinili nila, gumawa ng mga stupid TikTok dances. Wala naman sila nakuha dun. Kalimutan na kung ano yung science, yung pagiging matalino, pagiging matulis sa Magiging real world. respetado, no? Sa mga... So hanggang ngayon, kahit after ng pandemic, nadala pa rin ng mga Pilipino and nasa mga kabataan na yun. Iba kasing topic to, malaki discussion kasi ito eh. Kasi there's a difference kung bakit yun ang nakikita mo content sa ibang bansa, specifically Yes. sa China, because I can there also get is into a that. government intervention. Controlling. Diba? May control. Yes, may control. Where every other countries like the US dito o sa Pilipinas, there's no ang tawag mo doon, walang nag-filter. Right? Yes. So Pero there- ganun nga gusto nilang gawin hindi, ngayon. yun nga, it's MTRCB. very controversial at saka dumbing down the people. Basically, It's also Right? a personal choice but at the same time may nagko-control which is alam niyo na Yeah, you but got into that but also a personal choice. Like I said isa ako sa mga sumayaw nun pero na-realize ko rin after a small like period of time na-realize ko hindi to nagsuserve ng value sa buhay ko. social media yung mga parang if you get into that, like yes, there is a purpose, like yung sabi nga monetization, right? Ang dali kumita, US dollars, ha? right? US dollar. Yes. So doon sila katami ng mga bata natatrap, right? Kaya nga sabi ko kanina, dahil gusto nilang kumita, in order para kumita sila, kailangan madaming hits, likes, then doon na mag-umpisa paunti-unti na yung mga damit nila. Right? So pero there is other ways to use it. Sabi mo, it's a personal choice. You can use it as educational or just a learning tool. Yeah. Pero majority, unfortunately, yung mga kadamihan sa Pilipinas, we're like the number one. Consumer, number one consumer. Yeah, unethical talaga Right, ang so- ways. and syempre mga Pilipino, mahirap na rin yung ekonomiya natin doon. So nung nalaman nila yung social media, pwede ka palang kumita ng pera doon sa TikTok. Eh di yung mga tao, yun na lang ang ginamit na tool para kumita ng hundreds I of cannot really money. blame them. Can you really blame them? Yeah, I Right? can't So you blame them, but also, yun na lang, nasa values mo yun, sa morals mo. Kung gusto mong kumita ethically or unethically, which is marami sa atin, pinili other way around. Well, end of the day is kasalanan din talaga yan, big part ng alam mo yun, ng lahat yung mga I guess gobyerno. Yeah. Kung bakit ang dami mga OFW, 'di ba, na decades after decades after decades ay dahil nga kailangan survival, 'di ba? And kaya nga tayo ay napag-iwanan. 'Di ba? Kita mo, dati tayo ang nagpo-produce ng number 1 sa mga bigas, sa mga ang export natin. Wow, hanggang sa wala. Mas nagiging desperado ang mga tao pag may ganyan nga opportunity. Pero kung patuloy na nasuportahan tayo, pati yung education, level of education, no? Whether may control ang government o wala,
Kulela Hindi tayo. naman. Hindi ako nagbibiro sa ano natin sa Hindi naman. yung talagang IQ at saka yung mga core na mga STEM skills, mga ganyan. Nakakahiya. 'Di ba? Na I think the last generation or this generation, yes, I would totally agree. Pero I think the next, probably a decade or 20 years from now, there is a chance that oh yeah. Kaya you know, nga nasa kabataan ng future. Tayo wala na tayo. Wala na. there is a kasi technically savvy, especially ang dami ng like believe it or not, actually madaming changes na nangyayari sa Pilipinas ngayon when it comes to education, infrastructure at saka energy wise will you know Ito na naman si Marcos. we can do that. We can go there pero I'm just saying there is a hope. Pero ang bigas, Oh. ano nangyari? Oh, Even though there's political rifts, ngayon, they're still maintaining that. Hindi mo ba alam, tayong pinaka number 1 ngayon sa in terms AI. of the GDP growth, right? 6.5 and it's gonna maintain within 20 years, right? Yeah. So, even though there's political rift right now, there's a good chance na maiba rin yung kultura at pamamaw Tsaka, sa Pilipinas. So, I wag lang naman agree, bash na bash lagi sa Pilipinas, Oo. Pilbert. And ngayon no, para sa, I will say something from my generation, no, very creative kami. Yeah. Yun naman na nagustuhan ko sa generation ko. Magaling kami kahit walang pera, alam namin paano gumawa ng paraan para makakuha kami. Kasi ang dami ng creative ways, technology, nag-boom na rin, 'di ba? So, magaling ang mga kabataan. Wag lang din. OnlyFans at saka ano ha. Yan Tito lang, Max. yes. I would still advise do it ethically, no? And marami namang ways to do ethical ways to become rich or to earn money. Go have business. Actually, a lot of kabataan ngayon, they go in e-commerce space, online businesses, para kumita sila ng pera. So, ayun din yung napansin ko sa mga henerasyon ko na kumbaga gumagawa sila ng paraan para magamit kung anong available na tool ngayon, which is yung social media and kung ano man yung, even here in Canada, dami kong nakilalang mga kaedad ko. Palawagan. Paano Si paring Meron akong bagong sinusundan sa YouTube. Kirby Arroyo. Wala naman sa YouTube at saka Netflix eh. YouTube kasi pag nag-aalaga ka nasa TV ka di ba? Ang mga dinidiscuss niya is yung pre-colonial. So sila Magat Salamat, alam mo yan, tapos yung mga Lakandula. Kasi may technology na tayo, malupit na yung mga Pilipino bago pa dumating ang mga conquistador. Tapos meron din siya diniscuss doon yung Manila Men. 1700s pa lang may mga group ng mga galing mga Cavite. Kaya nag-boom ang shrimp industry doon sa New Orleans. Alam mo di ba? Mhm. Dahil sa mga yun. So before pa naging Amerika, sumali rin sila sa Civil War na lumaban sa gera ng US tsaka ng England. Kasi kasi parang alam mo yung galleon trade. So nasa sila, Alam na. hindi yung galleon trade yung to Mexico to Philippines. Umalis sila, lumihis sila. So napadpad sila sa New Orleans. So yun, nakapag-create sila kaya nag-boom yung shrimp doon, di ba? Yung mga Cajun. Dahil sa mga Manila Men. Yung parang ganun. Oo. dahil sa mga i-research niyo mga Pilipino. This guy. So, alam mo yun. So, laging kahit tinatalo tayo palagi, lagi tayong parang Saw-saw. nako-conquest or nasasakop, meron pa rin lagi na nagre-revolt. Alam mo yun? So, dapat pagpatuloy natin yun. And, alam mo yun? So, sa bagong generation, kailangan nating iangat, i-elevate. Mga pre-colonial na mga dinidiscuss niya. Thank you very much, Ali. Thank you. Hopefully, marami kang natutunan at Actually, marami. I love the conversation. Learn about the shrimp business. I can go on with this for hours with you guys. For sure. Intro pa lang yun. Intro pa lang, no? Grabe. hindi kasi ganun din talaga ginagawa namin sa Filipino TV. Hindi naman kami humahabol sa mga scripted. viral. Ay, mga YouTube natin. Kaya kung papanoorin mo yun, parang ganun kung ano yung diniscuss namin dito na true kami sa pag-elevate ng mga Pinoy
kahit dito muna sa Canada, parang ganun. So yung Yeah. the way na magkwento kami ng storya, na gumawa ng content is sa ganun. Ganun. So hopefully makasama ka sa mga ginagawa rin namin Yes, dito. kuya. And I really had fun and it's been a pleasure, no? And again, we're not calling out Filipinos. We're calling them up. So, Pwede rin ba? para dun tayo, di ba? I Ito love lagi. it. Nag-call out si Warren. Sali din ako. Hindi. Ayan, thank you very much. Meron ka bang social media pwede kang sundan or may mga shows ka na upcoming? Everyone, thank you again for watching The Barber's Cut. My name is Ali Fabiliar and you can follow me on Instagram, YouTube, TikTok, and Facebook. Ali Fabiliar po yung pangalan ko doon. And yeah, you can message me and I'll reply to you guys and any invitations, I'm on. So, Ayan, thank you very much, Ali. At ayan, magkita-kita lang ulit tayo next week dito lang sa Barber's Cut.